gugma nato ngadto sa kalibutan. Basta kung nakaroon ang ato nga love sa kalibutan kaysa gugma nato sa Ginoo. Nabiktima po niya according to 2 Timothy 4 verse number 10. 2 Timothy 4 verse number 10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. To say, once na ato magugma ganit ay lihis na, nahina ang object sa ato magugma, o yung Bible, where your treasure is, there will your heart be also. Yung to say na ang treasure ni Mrs. God ay ngadto na sa kalibutan, ngadto na sa kanyang mga business, nilunod God, so doon po niya na kasi imong gugma. Or kinsa na ang imong gina-value. Is it your job, your love life, or your studies, or your sa kumanha, sulod ng God, then God wants us to remember God's wife because of the foolishness of God's wife na buklag mo niya na kinabuhi. Not only to remember God's wife's worthiness, wackiness, but lastly, her wretchedness. From the word rich or wretched, worthless or miserable. Ang iya nga miserable nga kinabuhi. Her wretchedness. To say, nga even though naasa sa abundansya, nag-enjoy siya, grabe ang iya nga time, nag-ihatag, concentrate niya nga trabaho, or sa butan na iya nga nabisihan, but wala na din haapil ang Ginoo, still considered to be miserable ang kinabuhi. Sa among mga bisita, especially, maybe wala na kay Kristo sa inyong mga kinabuhi. Maybe naasa inyong mga kanan. You enjoy everything, but you don't have Christ. I want to tell you, according to the Bible, you are miserable. You are wretched. You are worthless. Matthew 16, verse number 26. In Matthew chapter 16, verse number 26. For what is a man profitable if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ito say, ang isa katao, granting man without accepting na maangkon mo ang tanan nga kalibutan. Yet, kung wala kay Kristo, wala kay kaluwasan, ay awang lamang ang tanan. Because you will end up in hell. And even Christians, maybe tungod sa inyong mga pagkabisi, tungod sa ato mga paningkamot na nakalimtan na lang nato ang butang sa Ginoo, nagiging successful ka, nagiging successful mo, but without serving God, without service to God, ay kanang mga butanga ay miserable. Worthless lang din ako. Tungod kaya sa judgment of Christ, what ay maangkon na reward. According to Revelation 3, sa Laodicean age for church, and we are now considered to be in the Laodicean period wherein ang mga Christians ay too busy but not to God. Revelation chapter 3 verse 17 gapon na sa verse number 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, I am increased in goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable, and poor, and blind, and naked. Yung sa ino ang kondisyon sa mga Kristohanon na wala tayo sa pagpangalagad sa Ginoo, nagiging successful man sila sa ilang mga trabaho o sa pamumuha, but ito ang Biblia, you do not know, thou knowest not that thou art wretched
very important nga ang butang sa Ginoo. Secondary ng Jud ang uban ng mga butang. Ang first priority is God. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. But kung i-reverse ka na nato na siya, i-secondary na lang nato ang Ginoo, or sometimes, last na lang ang Ginoo sa itong listahan. But kung kana siya mabalik, then we still have the mga tinabuhi. Somebody said, our deficiency without God's sufficiency is deficiency. You say, naano mo ang kanan, but without God's sufficiency nga, na ang sufficiency sa Ginoo, ang bless sa Ginoo sa inyong mga pinabuhi, then it's deficiency. Deficit ng gihapon na. You say, tanan nga ginabuha ka to, without God's guidance and God's will ay awang lang. You may be living in a 5-star lifestyle. Ang mga kisihan ng karoon nga nag-enjoy yun sa mga blessings ika nga na gina-consider nila nga blessing. But ang blessing sa Ginoo ay dili makabulag sa mga sa pagpangalanan sa Ginoo. When God bless us, maybe through your work, through your business, dili ka mawala sa pagpangalanan sa Ginoo. But if you consider bless ka sa Ginoo, but wala may simba-simba, I doubt na that's from God. Because God did not contradict His word, that the blessing of the Lord make it rich, and He added no sorrow with it. If you are enjoying such blessings, but you have sorrows, tungod kay wala may time sa pagpangalanan sa Ginoo, wala may time sa iyong pamilya, natungkol yung mga pamilya tungkol sa mga blessings sa inyong gina-consider, nga inyong mga gina-enjoy, I doubt na dili na blessing sa Ginoo. Tungkol kay ang blessing sa Ginoo, isang ginagmay, God wants you to be happy, na bisan sa kawalan-on, basta na nagpapangalanan ka sa Ginoo. Huwag kay dapat nga i-worry. Once nga nagpapangalanan ka sa Ginoo, hindi man nato maangkod ang mga karangyaan sa kalibutan, hindi man nato maybe maangkod ang mga secular dreams nato, or worldly dreams, or material dreams, but as long as naata sa will sa Ginoo, then huwag kay dapat nga kabalakan. Christ's presence does not keep the storm away, but is with us in the storm. We are safer in danger with Christ than in quietness without Him. Safe na gihapon ta sa mga delikado sa katuyaw ng panahon basta nakata kang Kristo, then you consider yourself that you are in quietness but wala kay Kristo, then you consider na gihapon nato na siya ang pinabuhi na worthless. Inaula ko rin siya sa Boracay, sa TV na punta ko siya na kitaan when it comes to Boracay na may mga bloody nations. Gusto ka mag-enjoy sa mga pinabuhi, then Boracay is one of the places na dapat mo atuan. And isa na picture nito ay kanang sand castle. And in fact, mga tao din mga sand castle artist, gakita mo ilang panginabuhi na pagbuhat na ng mga sand castle. And kung ino mga ginahulag ko grabe, take time, ang mga pag-promote, ikaw mismo mo July na pagbuhat sa mga castle, mga mansion, grabe kayo. Tulos sa kayo mga pag-buhat, ang mga ilungka na murag na ino-order. And sometimes, pinag-devote sa ilang time, ilang affection na but it seems for a while nga worthy. But later on, we discover that it's worthless. Especially, nang mutaas na ang tubig, mabungkag ng hapon siya. Sometimes,
di Christians, mabiktimista, na pinapokus sa atong attention sa butang sa kalibutan, building our future, building our homes, our job, ginahatag lang ang atong tanan, but kung wala makalagad sa Ginoo, that still worthy and mag-score na ka, wala tayong makitano niya na. That's why God tells us to invest our treasures in heaven. Last verse according to Matthew. Matthew chapter 6, verse number 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. And one of laying up treasures in heaven is through our service, through our faithfulness. That's why we Christians dapatan maghilumduman atong i-remember ang asawa nila na through her worthiness, through her wackiness, and through her wretchedness na bugtang ang iyang kinabuhi. We have a chance, napatay chance to be saved, napatay chance to recover as long as mahalaga ka sa Ginoo, mubalik ka sa Ginoo. I would like to ask everyone to please bow down your heads as we close